Batala Trace Nation, kamustahin naman natin ang sitwasyon sa dagat, mga baybayin. Makakausap po natin sa linya si PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Noemi. Yes, Sir Daniel at Ma'am Ezra, magandang umaga po at sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa. Ma'am Noemi, kamusta na po yung sitwasyon sa Northern Luzon at matapos nga po hagupin ang bagyo? Ngayon po, Sir Daniel, may mga area pa rin po tayo na suspended po ang sea travel kahit wala na po ang bagyong Maymay dahil po ito sa habagat na pinapalakas po ng bagyong Dolphin, particularly sa bahagi po ng Luzon. So ang atin pong mga suspended na sea travel ay sa area po ng Cagayan, Santa Ana, Calayan, Batanes, Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. At dahil may nakataas po ngayong gale warning, so atin pong pinapaalalahanan din ang lahat po ng mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag po muna magdadayag, particularly sa area po ng Batanes, Babuyan at Calayan Island po. Ma'am, wala naman pong mga insidente ng pagkalunod at boat accidents dyan? Ma'am Ezra, meron po tayong mga reports, hindi lamang po pagkadunod, no? Kasama rin po yung actually iba pa pang operations ng Philippine Coast Guard. Sa area po ng Kalinga, kahapon ay meron po tayong na-rescue na isang pamilya dahil po sa isang flooding incident at meron din po tayong nakandak ng mga clearing operations sa area na yan. Sa Bohol naman po, so magtataka po kayo Ma'am Ezra kung bakit meron pa rin po tayong sinasagawang SAR operation kahit sa Visayas area, ay dahil po ito sa habagat. So kahapon meron po tayong kinandak na isang search and rescue operation sa 4 na individual. Nasakay po ito ng isang lumubog na motor bangka sa area po ng Pamilacan Island at sa may Baclayon, Bohol. So accordingly po sa ating pong na-rescue na mga mangingisda, dahil po sa lakas ng hangin at malaking hampas po ng alon, ay ito po ang nag-cause ng pagkalubog ng kanilang motor bangka. Nagkaroon din po tayo ng mga preemptive evacuation sa area po ng San Fernando, La Union, at halos 755 individuals po ang ating po na-evacuate dyan. Kasama rin po ang pagtugon natin sa pagtulong sa DSWD sa pagsakay po ng mga relief goods sa mga apektadong lugar po sa La Union, kasama rin po sa may Ilocos Sur. Pagdating naman po sa Palawan, meron din po tayong na-rescue, Ma'am Ezra, na 4 na individual. Ito rin po kailang motor bangka ay lumubog din, no? Dahil nga po sa dala ng sama ng panahon. Lahat naman po ay atin pong na-rescue, kasama po sa area po ng Duway Bulod sa may Bangingi, Sulu. So halos 10 na tripulante ang atin din pong na-rescue dyan, kasama sa may Davao City na halos 7 individual po ang atin pong na-rescue. So mapapansin po ninyo Ma'am Ezra, kahit nakatutok po sa norte o sa hilagang bahagi ay itong bagyong Maymay, ay apektado pa rin po ang Visayas at even yung Mindanao area na dulot po ng habagat. Ma'am Noemi, linawin ko lang, bawal po maglayag ngayon, ano? Tapos, siguro ano po yung paalala ninyo, lalo na doon sa mga shipping lines, kasi ayun na naman, delikadong maglayag, malakas yung mga alon, baka magkaroon na naman, wag naman sana, ng mga insidente po ng mga sa dagat. Ano po yung inyong paalala sa kanila, ma'am? Apo, tama po kayo Sir Daniel. So nabanggit po ninyo, itong mga unang nabanggit ko po na mga probinsya ay bawal po ang magdayag. Kasama po yung meron nakataas na gale warning, no? Particularly sa mga maliit na mangingisda. Again, ang ating pong constant reminder, hindi lamang po sa mga barko, kundi lahat po ng mga sasakyang pandagat na apektado po nitong habagat ay i-check po muna yung lagay ng panahon, no? Bago po tayo umalis. At huwag po nating ipilit kung talagang hindi po kakayanan ng ating mga barko at ang ating mga bangka ang lakas po ng alon. So sa mga area naman po na hindi directly affected, ay atin lang pong paalala din na palagi po magsusuot ng life jacket at let's make sure po na meron po tayong mga life-saving equipment na nakasakay po ng ating po mga motorboat. Palagi po magdala ng mga radio at even yung ating mga cellphone po. At atin din pong paalala dyan na kung maaari ay magpaalam po sila sa kanilang mga coastal barangays kung sila po ay aalis. At huwag pong tatangkilik na mga kolorum na mga motor bangka. Kasi etong mga previous incident natin, Sir Daniel, may mga nagbabakasakali pa rin po umalis, no, sumasakay sa mga fishing bangka. Again, kung ito po ay kolorum, hindi po ito equipped na mga life-saving appliance, for example, itong life jacket, at hindi rin po ito sumusunod sa mga dapat na bilang
ng mga pasahero na dapat po sakay nito mga sasakyang pandagat na ito. Okay. Ayan, maraming salamat po PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Hey, there's a morning.